Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong September 26. And for today, we are going to talk about how Jesus claims all of our relationships. Makikita natin ito sa Acts chapter 16 verse 34 na nagsasabing, "The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household." Sa Tagalog, pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumasampalataya sa Diyos. So, ito pong scenario na to is napaka-beautiful, no? In-envision. Dahil ito po yung scenario na kung saan yung pamilya mo, lahat maka-Diyos. Lahat may takot sa Panginoon. And lahat ginagawang sentro ng pamilya yung kanyang kautusan, yung kanyang will, God's will, no? So, our true joy involves the salvation of our family. Napaka-gratifying sa pakiramdam kapag alam mong lahat kayo sa pamilya mo ay ligtas. Lahat kayo ay may matibay na pananampalataya sa Panginoon. So, our mission is to build a Christ-centered family. Bumuo po tayo ng pamilya, ng relationship, na kung saan nakapagitna ang Panginoon. Dahil ang relationship po na tunay na pinapagitnaan ng Panginoon, talagang napakatibay niya, no? Let's say for example, yung relationship na meron ka ngayon is, yung treatment mo sa partner mo is yung nakalagay sa Bible. Talagang tataratuhin mo siya ng tama. In both parties, no? All parties involved, no? So, our family will only be transformed under the Lordship of Christ. Kasi kapag wala pong Kristo sa relationship mo, hindi mag-i-improve yan eh. Walang progress, magiging stagnant kayo. Even worse, maaaring mahalala pa sa relationship ninyo dalawa. Kasi walang Kristo. Walang tunay na nagagabay. Walang nagpapakita ng true love, no? Love that knows no bounds. Walang ganun eh. Pero kapag may Kristo sa relationship mo, talagang gagabayan ka ng Panginoon. Gagabayan kayo ng Panginoon. So, find true joy by bringing the gospel home. Share with your family the Word of God, His teachings, His will, and naturally, and hopefully, they will also see the beauty of believing in God. So, fight for a Christ-centered family. Yun po dapat yung lagi nating kinakamit. Pamilya na kung saan nakapaloob at nakapagitna ang Panginoon. And form a godly culture under the Lordship of Christ. Culture meaning kasanayan. So, mag-form daw po tayo ng kasanayan na kung saan pumapailalim tayo sa Lordship of Christ. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.